Hello mga kaibigan, welcome back muli dito sa aming backyard at sa aking YouTube channel. So nagbabalik tayo para mag-update sa ating mga alaga. Medyo matagal-tagal nga na hindi tayo nakapag-upload, halos mag-iisang buwan na. So ipapakita ko sa inyo yung mga sisiw natin, yung mga pato, at ipapakita ko rin yung mga panibagong batch na mapipisa dito sa aming backyard. Samahan niyo ako mga kaibigan para makakuha kayo ng kaunting tips and ideas sa mga ginagawa namin dito sa aming backyard, lalong-lalo na sa mga bago pa lang dito sa aking YouTube channel. So tara mga kaibigan, samahan niyo ako. Ayan mga kaibigan, simulan natin dito sa ating mga native chicks, yung second batch na napapisa natin. Bali 8 heads yan. At ayan, mag 1 month old na sila sa June 24. So May 24 nga sila nag-hatch, kumpleto pa rin yung 8 heads mga kaibigan. So once na nag 1 month old na sila, pwede na naman natin iwalay ang inahin natin para makapag-breed ulit doon sa ating rooster. So ang gaganda ng laki ng mga sisiw. So plano ko nang mag-vaccine mga kaibigan kasi nga tag-ulan na at kailangan may protection sila lalo na pag nagtuloy-tuloy yung pag-uulan. So ipapakita ko rin sa inyo yung update dito sa aming munting backyard sa paligid kasi nga nung nakarang linggo tuloy-tuloy din yung malalakas na ulan. Ito naman mga kaibigan yung second batch na mga papisa natin sa pato. So May 4 sila nag-hatch. Mahigit 1.5 months na sila ngayon. So tamang-tama yan, iwawalay na natin yung mga ducklings natin dyan sa inahin para ma-breed ulit at maparami. Lalo ngayon tag-ulan, ito yung magandang season para magparami tayo ng pato dahil hindi sila ma-stress sa init at may tubig na yung ating fish pond kaya pwede natin silang pagalain doon. Ayan, ang bibilog at ang lulusog din ng mga pato natin. Kaya maganda kapag naka-cage muna sila habang sisiw para maiwasan din yung mortality. So mahirap kasi kapag binitawan natin sila, maraming factors na pwede makaapekto, maraming predators na maaaring kumain sa kanila. So pwede natin gawin to, palakihin muna natin, gaya month old, para sigurado na may laban na sila sa mga predators at hindi sila basta-basta makakain. Ito pala mga kaibigan, yung unang batch natin ng native chickens. Mahigit 2 months old na sila, nag-hatch ito nung April. So binaba ko na sila dito yung mga rooster kasi nagfe-feather peck sila doon sa kulungan kahit na available naman na yung kanilang feeds. So kahapon ko lang sila na binaba dyan kasi nga masikip na doon sa kulungan nila para makagala sila ng maayos dyan sa lupa at makakalaykay na sila. Kasi yung isa nating manok dyan ayun yung nasa gilid, tinuka na naman nila yung buntot mga kaibigan. Mahirap kasi dyan, mamatay, sayang pa. Kung kailan malalaki na, doon pa masasayang. Bali yung kapatid nilang tatlo, pinaghiwalay ko kasi nga yung buntot nila, yun din ang pinagtutuka nila nung nakaraan. So ngayon nakarecover na yung dalawa, kaya mas maganda na ihiwalay nyo kapag natuka na yung mga buntot kasi possible na manghina sila at maaari pa nilang ikamatay yan. Ayan mga kaibigan yung sinasabi ko sa inyo na hiniwalay ko. Kung papansin nyo, tumutubo na yung mga buntot nila. Yan yung feather peck ng mga kapatid niya nung nakaraan at naka-recover na. Yung isa kahit na nakahiwalay, natuka niya na naman yung buntot. May dugo na naman no. Kaya mahirap mga kaibigan kapag bored sila sa kulungan, hindi maiwasan yan lalo na kapag nagugutom sila. Kasi pag nag-feeding tayo, 2 times a day na lang. Hindi tayo nag-only feeding sa kanila. Hindi tayo nag-ad libitum kasi isa day old to 1 month old lang yon. So yan yung mahirap kapag hindi nyo ma-manage yung ganyang sitwasyon. Maaring maubos yung inyong mga growth o yung mga palaki. Kasi talagang mamamatay sila kapag nanghina sila. Dahil nga masakit yan mga kaibigan. At may stress sila, hindi makakain, mamamayat hanggang sa mamatay na lang. So yun yung naisip kong solusyon mga kaibigan kasi nga hindi natin sila pinapakawalan. Dahil yung ganyang edad ng sisiw magala at baka mawala lang. So ito yung isang kapatid ng mga native chicken natin mga kaibigan. Ayan, hen din yan. Naka-recover na rin sa feather pecking yan. At ito yung white leghorn. Ayan, puro bulutong siya. So mas matibay talaga ang native pagdating sa mga sakit mga kaibigan. Kung mapapansin nyo, walang mga sakit yung mga native natin. Pero pag yung mga ganyang hybrid, ayan, madaling dapuan ng mga bulutong. Trivia nga lang pala mga kaibigan, ang bulutong, nakukuha yan sa kagat ng lamok. Doon nila nakukuha yan. Hindi yan doon nakukuha sa pagsusunog ng buto ng kasoy. So maling paniniwala yon mga kaibigan. So dahil tag-ulan na, maraming lamok, hindi natin maiwasan yan. Kaya dapat malakas ang resistensya ng ating mga alaga. Nabibigyan natin sila ng vitamins. So hindi yan basta-basta kinakamatay ng manok mga kaibigan, yung fowl pox. Basta malakas ang resistensya nila, makaka-recover sila dyan. So sa mga susunod na vlogs,
Yan yung gagawin nating topic para magkaroon kayo ng idea kung paano gamutin yan at paano palakasin ang resistensya ng ating mga alaga. So yan pala yung mga red bourbons natin mga kaibigan. So kung matatandaan nyo, may mga pato tayo dyan yung first batch. Nilabas ko na kasi masikip na sila dyan. So nilipat ko doon sa kulungan ng baboy. Kaya yung mga red bourbons na lang natin yung nandyan. So hindi pa rin tayo makapagpapisa ng mga itlog nila dahil sinasayang ng mga inahin mga kaibigan. Talagang tinutuka nila, kailangan talaga nating i-incubator. So hindi ko pa nagagawa yung ating setter. Kaya no choice kundi magtiyaga muna na magantay kung kailan natin maipapagawa yon. So bala ko nang ihiwalay muna yung tandang natin para may condition at may salang ulit sa breeding. So dito ko pala nilipat mga kaibigan yung first batch ng mga ducklings natin. Ayan sila, going 2 months old na yung mga yan. So mas maganda kasi dito, mas maluwag at hindi babaho yung sahig dahil semento. Pwede nating linisan ng tubig. At ayan yung water source nila. So tamang-tama yan mga kaibigan. Dito na natin sila papalakihin hanggang pwede na silang i-breed at ikal. So tingin ko dyan mga kaibigan, iisa lang yung barako. Ayun yung nakadapa doon sa dulo. Yung may kulay black sa likuran niya. So karamihan na dyan babae. So sana maraming babae para may magamit tayo for breeding. Tamang-tama yan. Mabilis tayo makapag-produce ng mga ducklings. So ito pala yung huling batch na sinalang ko sa breeding na ating mga pato mga kaibigan. Ayan, may mga itlog na siya dyan. So sana makaipon din siya at may malimliman. So yung anak ng ating hen mga kaibigan, ayan naglilimlim doon sa sulok. Kung natatandaan nyo nung last vlog, pinakita ko na may mga itlog dyan. Dyan nga siya ng itlog. So hindi naman siya ginagambala nung dalawang pato natin. Kaya hinayaan ko na lang dyan na dyan siya maglimlim. So PW eggs yung mga initlog niya. Sana may mapisa. Sana maganda yung fertility ng mga itlog. Para meron tayong mapapalaki ulit. At meron ng kaagapay yung ating isang inahin na magpaparami ng mga sisiw natin. So tamang-tama yan mga kaibigan. Hindi naman tayo mahirapan bumuhay ng sisiw kasi nga meron tayong maluwag na area na hindi sila mababasa. At may mga kulungan tayo na hindi nauulanan kaya makakalaki ng maayos yung mga sisiw kahit na tag-ulan. So yan yung kinaganda kapag nakapag-invest tayo ng maayos na kulungan. Hindi masasayang yung binibreed natin dahil safe sila sa bagyo o sa tag-ulan na panahon. So andito pala yung mga rooster natin. So ito yung kapatid nung hen na naglilimlim. Ayan, Rhode Island Red na Rhode Island Red yung kulay mga kaibigan. So meron tayong mga gamit doon sa mga pinapalaki natin na anak nung unang inahin natin. So meron tayong mga gamit doon sa mga anak nitong tandang na to na babae. Siya yung ipapares natin. So dito ko sila nilagay. So ito gagawin naming kubo mga kaibigan. Pinasilong ko muna sila dito para hindi mabasa. At yan kung mapapansin nyo, may tubig na yung fish pond. Pero posible pang matuyo yan kapag hindi nagtuloy-tuloy yung ulan. So para maayos ko pa yan at mapaganda natin dito sa ating kubo. Ay medyo madumi pa kasi katatapos lang ng pag-uulan mga kaibigan. Dito naman sa kulungan na ito mga kaibigan, andito yung isang inahin natin na naglilimlim. So yung dalawang breeder natin, ayan yung pair, dito nga galing yon. So nung naglimlim yung inahin dyan, nilipat ko sila para hindi mabulabog yung naglilimlim natin. At kanina, may nasilip na akong sisiw mga kaibigan. Ayan, meron ng isa oh. So nagsisimula na mag-hatch. So meron na tayong panibagong set ng sisiw. So mayroong mga basag na itlog mga kaibigan. Ayun kung mapapansin nyo. Ayun may patay na sisiw. Medyo mabaho. So may ugali kasi itong mga hen natin na binabasag nila yung itlog mga kaibigan. Kaya nasasayang yung ibang itlog. Ayun kung napapansin nyo may mga basag. So hindi kasi ako pumapasok dito para hindi sila mabulabog. Hinahayaan ko lang na maglimlim sila. Pinapakain na lang namin at binibigyan ng inumin. So once na mapisaan niya lahat yung itlog dyan,
So ililipat na natin sila doon sa ating grower cage at mag-a-adjust na naman tayo doon sa ating mga pinapalaking sisiw at ducklings. So ganun lang yung setup na ginagawa ko para maging maayos yung pagpapalaki natin sa ating mga alaga.